Magandang umaga po muli sa inyong lahat at narito na tayo sa ating second session para sa ating conference ngayong araw na ito. At makakasama kong muli si Father Ernie. Father Ernie, magandang umaga. Magandang umagang muli, Doc Joe. Magandang umaga, Sister Alice, Father. Sa lahat ng nakikibahagi, magandang umaga sa lahat. Ayan, at shout out po sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. We're streaming live on Facebook via CBCP News Live, MCS Facebook page. At naka-cross-post po tayo, no? Maraming mga nagbahagi na. Ang Archdiocese of Manila, maraming salamat. Shout out po sa St. Francis of Assisi Parish, General Santos City. Father Ernie, nagpadala sila sa ating team ng picture nila. Sama-sama silang nanonood ng kubo. Merong malaking TV sa harap nila. Yes, yeah. Nakakatuwa po. Kaya kanina po mga kaibigan, Father Ernie, yung ating first session ay tungkol sa mga katikista. Yeah. Pang isang bahagi po ng ating pananaliksik ay tungkol sa mga catechetical leaders. Kaya ngayong session na ito, sila ang ating makakasama. Pero bago iyon, papakita muna natin, Father, ano-ano ba yung naging highlight, no, nung ating mga pag-aaral tungkol sa ating mga catechetical leaders naman. Okay? So, tingnan natin. Meron tayong PowerPoint na ipapakita para gabayan tayo sa ating session ngayong umaga tungkol sa mga catechetical. Natatandaan niyo, Father, yung ating catechetical leaders study? Yes, of course. Hindi natin yan malilimutan. Talagang napakahalaga ng mga catechetical leaders sa ating mga katekista. Correct. No, makikita po natin ngayon sa ating on-screen, maybe direct your attention to the screen, studying the catechetical leaders, ano-ano yung mga highlights nito. So una, alaman natin or ang findings ng NCS ay nagsasabi na yung ating mga catechetical leaders raw ay halos lahat professionals. Ibig sabihin lahat sila ay college graduates, At nakikita niyo po, Father, yung naka-highlight dyan. They are satisfied and committed as catechetical leaders. As always, no? Katulad ng mga katekista natin. Pero nakikita niyo po dito sa ibaba, despite this observed professionalism among our catechetical leader respondents, meron silang maraming roles sa parokya. Father, sa karanasan niyo sa Bala. They're everywhere. They're everywhere. May lecture dyan. Mayroong nagatulong kay Father sa opisina. Kung ano-ano kasi yung mga catechetical leaders natin, parang ang mga assistant parish priest. Parang mga assistant parish priest na rin. At lumabas iyon sa kwentuhan natin. Mamaya kasama natin ang ating mga guest catechetical leaders. Mapapatunayan nila itong finding natin na ito. Next slide please. Ano ang sinasabi? Ito yung mga highlights. Yun daw pong ang ating catechetical ministry in the Philippines is more welcoming to women catechetical leaders. Ganun ba sa karanasan niyo, Father? Mas maraming kababaihan? Oo, pinakita din talaga ng natin yan, ng study, kahit sa mga katekista natin, mas marami tayong babae. We do not know why. No. Oo, so ito yung isa sa mga hamon na rin, no, ng ating pag-aaral na sana ay mas dumami pa ang mga kalalakihan naman. Okay. And of course, nabanggit na natin magkaroon sana ng clear understanding of their job as catechetical leaders as they are involved in all other ministries in the parish, no? May mga mother butler, meron pang mga iba't ibang mga, kung susundan natin yung Westie ng parokya. Okay, so meron silang multiple service roles. And of course, meron namang mga training, hindi ba, ang ating mga catechetical leaders, no? Nakita natin sa study natin yon. May mentorship and leadership program tayo. Next slide, please. Ano pa yung mga nakita natin sa ating pananaliksik?
Okay. So yung binanggit ko na nga po, may mga continuous formation naman ang ating mga catechetical leaders. Kung maaalala natin, Father, meron tayong annual meeting of catechetical ministers. So isa ito sa kanilang mga formation programs. And of course, merong high level of happiness, satisfaction, and commitment. So, para hindi na po tayo magtagal dito, tanungin na natin ang ating mga catechetical leaders na panauhin kung ito ba ay totoo sa karanasan nila. Simulan po natin, tawagin ko na, with all the due respect kay Father Ernie, aking partner, ako na po ang magtatawag sa ating mga panauhin ngayong session na ito. Tayo po ay mula Luzon hanggang Mindanao. So mula sa Mindanao, Sister Alice Original, Oblates of Notre Dame from the Archdiocese of Cotabato. Maayong buntag, Sister Alice. Maayong buntag, magandang umaga po mula sa Archdiocese of Cotabato. Okay, at dadako tayo sa Visayas mula sa Archdiocese of Haro, Iloilo. Father RJ Palmos, maayong aga, Father RJ. Nakamute yata ang mic niyo, Father. Nakamute pa po yata yung mic. Maayong aga sa inyo tanan, represent and okay na. Okay. Ayan, so, from the Archdiocese of Haro, mayong aga and happy fiesta sa lahat ng mga katekista. Happy fiesta. And of course, Father Ernie, pwede ba natin tawag mula naman ng Ilagan, Father? Sino ang ating panauhin? Yeah. Father Carlos Villanueva. Thank you for coming, Father Carlos. Naimbag nga bigat mula sa Diocese ng Ilagan. Thank you. Okay, so magsisimula po tayo sa ating kwentuhan na napakinggan niyo po yung highlights ng NCS 2016-2018 at sinasabing ang mga catechetical leaders ay highly happy, highly satisfied, and highly committed sa atin pong mga gawain. Ang una po nating tanong, kumusta po ang mga katekista ngayong pandemya? Simulan natin siguro. Mr. Ali. Magandang umaga po ulit. Happy fiesta po sa ating lahat. Mula po nagkaroon na ng pandemic, ang aming katekista na noon, nung wala pang pandemic, ay buhay na buhay. Nakaranas po sila ng medyo naglaylo po ng kunti dahil so sinabi nga kanina doon sa survey, halos ng ating mga katekista ay aging. So nahihirapan silang pumasok, kaya ang ginawa po ay nagkakaroon ng pag-aaral sa mga different social media platforms. Nahihirapan pong pumasok doon. Pero yung ginagawa na lang po nila, bali nandoon na lang po sa kanilang mga bahay, kapitbahayan, GKK, sa kanilang kapilya na lang po sila gumagawa ng katesismo. Ilang bata lang following the different protocols na hinihingi po sa atin ng government. Kasi sinasabi nga nila, walang makapagpapigil sa amin sa pagpapatuloy ng aming gawain dahil sila po ay nalulungkot kung hindi sila makakita ng mga bata, hindi sila makapagturo, hindi nila nagagawa yung kanilang gawain. So maliban sa pag-aaral, doon nahihirapan sila sa different social media platforms, patuloy po yung kanilang face-to-face sa mga area na hindi naman po masyadong stricto. Nagkaroon pa rin sila ng baptismal instruction, confirmation, session, hanggang sa makaabot yung mga ginagawa nila, nakasanayan nilang gawin. Pero pagtuturo na nangyayari, nagsimula nga talaga nung Flores de Mayo, di ba, nung nagsimula yung pandemic, hindi pa nila yung inalimutan na. No, dire-diretso pa yung, meron pa kaming mga search ng Mary Look-alike. Patuloy yun. Ng pandemya. So yun po. Pero ngayon, yun, yung pag-aaral ng social media platforms, medyo nahihirapan sila sa paggamit ng mga gadgets at pagpaparating ng mga pagtuturo sa mga malalayong lugar.
Yun yung hamon, di ba, sister, ngayong pandemya. Pero sa kabila ng hamon, patuloy pa rin ang ating mga katikista. Sabi nga, Father, ni Sister Alice, yung ating catechetical ministry, lalo na sa Mindanao, we work hand in hand with the GKK, Gagmayng Kristohanong Katilingban. That is our BEC. Ayan. Salamat, Sister Alice. Tanungin natin, Father, kumusta kaya sa Visayas naman? Sa Visayas. Kumusta, Father RJ? So once again, good morning. So I'm from the Archdiocese of Haro. Pumasok ako sa catechetical ministry mga 1 taon pa lang, at saka nung inisinabihan ako ni Archbishop Romy Lasso to be the catechetical director, it was made last year the peak of the situation of pandemic. And one great challenge for us is the same with us, the entire country, is kung paano ipagpatuloy ang catechetical ministry program na nasa gitna tayo ng pandemic. So dito sa Archdiocese of Haro, ang tinignan muna namin yung aming mga resources, tinignan namin yung aming personnel, tinignan namin yung aming existing na mga tauhan, at very, very evident na makikita din naman sa result ng study ng NCS na more than 90% of our catechists are senior catechists. And since they were majority of them were seniors, so at alam natin na nasa gitna tayo ng ganitong situation. So I asked for the help of the Commission on the Youth in the Archdiocese, Father Mark Sinina, on how we can join together, especially making the youth participate in the catechetical ministry in the aspect of the evangelization and education. So in the Archdiocese of Haro, we were able to start this new ministry of involving the youth, and we call them as the young and junior catechists. And we are molding the program for the youth program, especially on how the old or the seniors will serve as mentors to the young, their proteges. No? And we are now at that stage of handling information, handling data, and training. And every week we have this particular program utilizing the digital media catechesis. We have the regular weekly program we call as Cat Room, on which any catechist can join. Every week I am providing a particular lesson involving sacraments, the Mariology, Christology, basic, no? Para lang po ma-update din po mga kabataan, at saka matutunan po nilang mahalin sa murang edad ang mga tinuturo ng ating simbahan. So here in the Archdiocese of Haro, we are quite challenged since alam nyo naman po yung nangyayari po sa Iloilo ngayon, nagiging peak po kami sa COVID na ito. So ayun, pero dahil po sa tulong ng mga young catechists natin, na nag-resume po yung ating mga children catechesis, particularly sa mga parokya, na nakapag-conduct po ng first confession, first communion. This is because of the great support of the young ones, since the senior catechists were quarantined inside their homes, no? And so but we are telling them and reminding them that despite the fact that hindi po sila makakalabas, their role of inspiration and motivation for the young is very strong at this particular pandemic situation. So that's it po. Buhay-buhay po dito sa Archdiocese of Haro po yung aming catechetical ministry program. Kahit nangangapa pa rin po kami sa gitna po ng dilim dala po nitong pandemic na ito. Ayan, buhay na buhay. Anong masasabi natin, Father Ernie, dun sa involvement of the youth? Yun yung strategy ngayon ng Haro. Yes, so para bang bumabalik tayo sa dati, kasi I remember when I was in high school or mga early college days ko, may mga youth catechists. Pero parang nawala rin kasi nga parang eventually nagkakaroon talaga ng formal institution yung mga catechists, may mga formation program na talaga. So parang na-sideline sila. Mm-hmm. Now, ito, with this pandemic, restricted ang mga matatanda at mostly na mga catechists natin seniors. So ito, talagang tumatakbo tayo sa mga bata. Tumatakbo tayo sa mga kabataan. And they're really becoming very indispensable in our catechetical ministry in these pandemic times.
Correct. Naalala ko po yung ating unang kwentong katikista, Father Ernie. Yes. Fruitful catechesis amidst pandemic. Doon actually lumabas, no? Sa simula pa lang nung ating kwentong katikista, lumabas na mahalagang mahalaga po ang role ng mga kabataan. At nakakatuwa sa Diocese of Haro na talagang you tap these young people. Meron pa kayong cat room. Yes. Father, yung strategy ng bawat archdiocese. Creative di ba? Very creative. Correct. Yes, at ngayon, dadako tayo dito naman sa Luzon. Doon naman sa up north, sa Diocese ng Ilagan, Isabela. Father Kaloy, kumusta ang inyong gawaing katiketical dyan sa Ilagan? Good morning po. Good morning. Okay bang sound? Yes, Father Kaloy. Okay na okay. Okay. So, ang sa amin din naman, talagang a good number of our catechists are also old. They are old. They are senior citizens. Senior. And they cannot go out from their homes because of the COVID-19. Ngayon, matagal na kami nakalockdown sa parish namin and several parishes in Isabela dahil ang daming cases, no? In my parish, nagkaroon kami ng 15 na Delta variant. Ang dami din, no? Anyhow, marami ring ginagawa yung catechetical ministry office. Okay? One, in terms of the updating of the catechism, siyempre, may mga middle ages din naman kami, na mga hindi masyadong matatanda. They are teachers. So, yun yung mga inipon namin para mag-aral sa Zoom, paano mag-present, and paano gumawa ng modules. Meron kami ginagawang modules ngayon, tinawag naming Kati-Echo. So, opo, may team kami na gumagawa noon para, kasi problema namin yung unified modules ng catechism sa diocese. So, may sinimulan kami noon, hindi rin natapos yung parang curriculum guide, curriculum map, saka lessons. Pero although noong namin, may material na babalikan para itong pandemic talaga, marami naantalan na trabaho, no? Pero nagsisikap din naman kami, kasi may Facebook page din kami, doon kami nagpapalabas ng mga videos, mga catechetical modules, kung meron, gospel reflections every Sunday. So, katekista po ang gumagawa doon. Kasi meron nang makita, lalo na yung kabataan na nandyan sa social media, para at least may mapag-aralan din sila pakonti-konti kahit sa oras ng pandemya. So, yun ang mga ginagawa po namin ngayon sa Diocese of Ilagan. Maraming salamat po. Thank you, Father Kaloy. Yeah. Salamat, Father Kaloy. Nakakatuwa nga, no, na sa kabila nga nitong pandemya, limited yung galaw natin. Pero kagawa ang Diocese of Ilagan ng mga modules. Ganun marahil din sa iba-iba pang mga dioceses natin. Pero para po sa kaalaman din ng lahat, nagkaroon na tayo ng kwentong katikista tungkol dito, Father. Meron tayong catechetical module. Pagkwento ba ng konti si Father Ernie? Yeah. Kayahan natin sila. Thank you, Doc Jo. Itong catechetical modules natin, actually ito ay malaking utos ng ating CBCP, yung Executive Committee ng 500 YOC. It was a tall order for ECHE to come up with modules para tuloy-tuloy ang pagdadrum beat tungkol sa YOC. Pero parang doon nag-evolve na hindi lang pala for YOC but even beyond the 500 YOC. So, itong ilang mga catechetical leaders, catechetical workers, we gathered together sa Pope Pius for ilang days yan. We tried to come up with these catechetical modules.
So nag-evolve hanggang sa nitong huli ang nangyari ay, remember, parang yung kwentong katikista natin, yung pista ng pananampalataya natin ngayon, ito ang ating 10. So meron tayong naging siyam na taon ng paghahanda for the 500 YOC, right? So yung kauna-unahan, Year of Faith, yung mga ganyan, Year of the Poor, Year of Consecrated Persons, Clergy, etc., etc. So there were 9. So hanggang sa sumapit tayo dito sa Year of the Missions at Gentes. So lahat ng mga nailabas ng mga materials sa nagdaang siyam na taon na yun, binuo natin yun into catechetical modules. So talagang mangyayari na with these catechetical modules, maipagpapatuloy natin yung mga pag-aaral, yung mga pagtuturo. Kaya nakikita natin pandemic, pero hindi tumitigil. Sinasabi nga ni na Father Caloy, ni na Father RJ, kahit kanina ni na Charles, parang hindi tayo magpapadaig dito sa pandemic. Tuloy-tuloy. So yung catechetical modules, iyan ay kasalukuyan ng nasa imprenta. Yung term sa imprenta, nakasakay na yan. So, nakasalang na. Ihintayin natin, tumatakbo yung printing, at in due time ay sabi nga, baka daw sa December, pamasko sa atin lahat yan ng NCS. Catechetical modules. Yeah. Maraming salamat. Kaya tama, Father Caloy, no, yung nabanggit ninyo na, oo nga, naghahanap tayo kasi ng uniform, ng magagamit nating materials. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga katikista at mga catechetical centers natin sa mga dioceses na talagang nagtrabaho para magkaroon tayo ng ganito. Pero meron din pamaskong handog talaga ang National Catechetical Study. Sana nga umabot sa Pasko. Abot yan, abot. Yes, aabot talaga. I'm sure everyone, abot yan. Correct. At pero nandito na rin po ito sa ating NCS sa website. Yes, so you can download, right? Yes, download. Download po namin yung mga modules. Oo, pero iba rin yung may hawak tayo talaga di ba? Correct. At etong mga catechetical modules natin, etong ginagawa po natin sa ating mga catechetical ministries ay pagtugon na rin sa panawagan ng ating Santo Papa. Meron pong bagong inilabas na new catechetical directory. Pwede ba nating hinga ng kaunting pahayag ang ating mga catechetical leaders na panauhin? Ano po ang masasabi nyo tungkol dito sa ating new catechetical directory, a new directory for catechesis? Simulan natin kay Sister Alice. Yung sa new directory for catechesis, na bagong itinalabas, yung 2020, napakaganda po noon kasi isa dun sa nakaantig talaga sa akin, yung hindi masyado nabigyang diin, yung accompaniment, yun yung binigyang diin doon na dito sa Directory for Catechesis 2020, yung isang binigyan ng emphasis is yung accompaniment. Totoo nga, kasi nakikita ko when I reviewed, ang ginagawa ko kasi sa mga katekista noon, pag nagbibigay ng formation, galing halimbawa dito, yung katekista sa vicariate, sa Archdiocese, tinatawag yung mga vicariate coordinators, binibigyan ng formation from the vicariate down to the parishes, down to their chapels and GKK. Pagkatapos noon, magkikita ulit kami sa evaluation na. So, bali yung kulang doon na punto is yung accompaniment. Kumusta ba sila along the way? Yung monitoring, yung pakikipagsabay sa kanila. Ganon din ang nangyayari sa mga classroom instructions nila. Kahit doon sa mga parishes, halimbawa, piniprepare yung mga bata for First Communion, for confirmation. Seminar lang yung binibigay, pero pagkatapos ay bigay ng sakramento, wala na, magkikita na uli sa kasal na, gano'n. So, magandang sasabayan. Maganda yung binibigyan din doon na parang i-accompany mo talaga. Kumusta ka na? Hindi mo lang siya papabayaan. So, isa yun na nakaka- sa akin, binabasa ko. At
saka another one is yung catechesis. Yun, na kailangan talaga nating matuto kasi as of now, we cannot do but engage really in the social media platform. So, yung mga katikista, kahit pa paano, kung sa term pa namin naningkamot, no? Naghahanap ng pamamaraan na matuto. Pinagsisikapan, naningkamot. Maganda lang ngayon kasi hand in hand with the youth. Yung youth kasi ngayon yung frontliners namin sa mga parokya. So sila ngayon yung nagtuturo sa mga medyo may edad na nakakalabas pa rin. Yun yung kagandahan. Okay. Kaya, with the new directory for catechism, schedule na we will study together. Kasi napakaganda ngayon nung bagong directory. Salamat, sister. So, accompaniment, sasabayan mo, hindi mo iiwan, at magtuloy-tuloy. Father RJ, sa maikling pananalita lamang po, ano ang tingin natin dito sa new directory? Dito po kami sa Archdiocese po, nag-conduct po kami ng parang small group muna kasi ang gumagawa kami po ng pamamaraan kung paano po namin mailagay po sa konteksto po namin dito sa Archdiocese. Ang kinagaganda lang po is nakita po namin na talaga po, binabalik po talaga tayo sa pinaka-basic of all, which is mabigyan po ng ma-centralize at mabigyan ng pinaka-foundation ng lahat na ibalik talaga yung importansya po na pagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo bago po yung isang katekista is magpapasok na lang magtuturo, kundi ma-emphasize din po yung kanyang paniniwala, yung kanyang mismong debosyon sa kanyang mismong ginagawa, at siya mismo ay nananalig, naniniwala kung ano po yung kanyang sasabihin, no? Kasi malaking bagay din po yun sa taon din po na ito, lalo din po sa mga archdioceses po katulad namin, na mga old dioceses na medyo ang catechesis nagiging parang ordinary na lang na parang ayan na, common na, no? Parang siguro i-compare mo sa ibang mga dioceses na nagsisimula. Dito kasi parang since it is a very old diocese, parang medyo ang dating kasi pag sinabing catechesis, parang ang dating sa kanila is, ay old na yan, ganyan lang uli yan, ganyan lang uli, ulit-ulit lang yan. Pero dahil po sa directory na ito, nabigyan ng kakaibang liwanag na tama nga po, no? Pag maintindihan ng katekista yung buhay niya at saka yung kanyang tinuturo ay mas magiging efektibo siya. At kahit saan siya dalhin ng kanyang pagtuturo is makikita niya pa rin yung kahulugan sa kanyang mga ginagawa at saka sa kanyang tinuturo. No? Ayan. Di ba, Dr. Joe, tama yung sinasabi ni Father RJ, no? Kasi parang talagang nakatugmayan doon sa isang, di ba, yung letter ni Pope Francis, yung Antico Ministerium. Yes. Antico Ministerium, talagang antigong-antigo na yung ministry ng mga katekista. Pero sinasabi nga ni Pope Francis, this is the time na talagang i-recognize yung ginagawa ng mga katekista na yan. Antico Ministerium, wala talagang pagkaluma kahit na lumang diocese o nagsisimulang diocese. Talagang parang nandito yung foundation, ano? And if I may add, Sister Doc Jo, sisters, fathers. Sige po, Father. Yung ating NCS, talagang ako lang sa tingin ko yung ating NCS, kitang-kita natin dito yung directory for catechesis. Para bang nauna lang tayo, tapos parang nabigyang linaw ng directory, no? Kasi ano ba yung pinagagawa natin since 2015 that we started with the NCS? Nandito yung 3 parts ng directory for catechesis, yung ano ba talaga ang catechesis, sino ba ang gumagawa ng catechesis, hanggang sa kahuli-hulihan. Naging meron pa nga tayong Rio nito na yung bubuuin nating Catechetical guide. Catechetical guide. Yes, so, creative. Sa human resource, Doc Jo? Human resource handbook. Handbook? Yun ang nasa part 3 ng directory for catechesis. Ano yung sinasabi sa part 3, di ba? Besides yung process ng catechesis, yung sa part 3, yung organization of the catechetical ministry. Kaya nakakatuwa yung DC 2020, naku, parang salamin
ng ating NCS. Ang NCS, no? Nakakatuwang pakinggan, Father, yung inyong nabanggit sapagkat ang sinasabi po ni Father, mga kaibigan, etong ginagawa natin sa NCS ay nakakuha ng kumpirmasyon doon sa DC. Now, we find support, yung ating claims, we find support in this DC. At dito, nating pinagsusumikapan. Yes. Ano po, Father? 5 years nating pinagsusumikapan, tapos bigla may ganito, tapos may bigla ganito pa. Di ba? Correct. 5 years na pinagsumikapan, at ngayon, sa 5th taon, biglang pumasok ito, dumating ito, kumpirmasyon sa mga pag natin sa simbahan bilang mga katikista. At bilang pangwakas, nandito na tayo sa pagtatapos. Siguruhin nga natin si Father Caloy, nung kanyang, at Sister Alice at si Father RJ, nung kanilang mensahe para sa mga katikista. Kayo po bilang catechetical leaders, ano po ang inyong mensahe para sa mga katikista ngayong kapistahan natin? Simulan natin kay Father Caloy. Good morning po ulit. No? Ang aking mensahe para sa ating mga katekista sa araw ng ating kapistahan at kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, no? Isang banal na unang naging katekista. Siya ang ating inspirasyon na sana hindi tayo mag-give up kahit na sa oras ng pandemya ay talagang pagsumikapan nating ilunsad ang katekismo sapagkat ang katekismo siya ang nagbibigay buhay sa buhay ng parokya. Kung patay ang katekismo, patay din ang tawag na din ang mga activities ng parokya. Ng simbahan. Kaya ng First Holy Communion. Nagbibigay buhay yan sa buhay ng isang parokya. Confession sa confirmation, malaking mga celebration yan. At maraming mga kabataan ang naipapasok muli, they are initiated into the life of the church and the parish community. Mahalagang mga bagay po yan. Ayan. Thank you, Father Caloy. Thank you, Father Caloy. Father RJ, may clean mensahe lamang po para sa mga katikista? Una po noon, nagpapasalamat po ako kay Thank you po, Ma'am Joanne, kay Father Ernie, kay Doc Yayet, for this opportunity to share with you the beautiful experiences here in the Archdiocese of Haro. My simple and short message is this is addressed to all, especially to the new blood of catechists in the country, na wag po nating isipin na kung baguhan ka is matatakot ka magsalita, no? Hindi naman po ito sa padami-dami ng nalalaman. Ang pagiging katekista, sabi nga ni Pope Francis, isang bokasyon na tinutugon natin ang panawagan ng ating Panginoong Jesus, no? So hindi po ito sang sukatan sa dami ng alam, sa dami ng mga libro, ng mga catechetical books or theological books na ating nababasa, kundi ito po ay isang puso, no, na tumutugon sa panawagan sa atin na magdala ng magandang balita sa iba. Lalo na po yung buhay po natin na ibahagi natin sa iba. Yung mismo presensya po ng buhay natin, yung ating simpleng mga ngiti, yung ating simpleng mensahe, yung ating simpleng pagbibigay ng pag-asa, lalo na sa panahong ito ngayon ng pandemya. Isa po ito napakalaking at saka isang napakabigat na mensahe ng pag-asa sa mundong nasa gitna na ngayon ng kadiliman, no, dala nitong pandemic. So si St. Lorenzo Ruiz is a perfect and a beautiful example of how he stood sa gitna ng nakakatakot na sitwasyon before he died in Japan. And his martyrdom is a new light, no, sa ating mga Pinoy bilang siya yung pinakaunang Pilipino na santo na nagbigay sa atin ng pag-asa na ang mga Pinoy pwede rin maging santo sa linya ng mga santo sa ating simbahan. So in this celebration of St. Lorenzo Ruiz, this is a beautiful invitation to us all, especially to the young breed of catechists
Kasi dumadami po ngayon yung pumapasok na mga young breed dahil sa pandemic. So sa inyo na pumapasok, just preserve that fire in you. Sabi nga ni St. Lorenzo Ruiz, kung may buhay tayo ng 1,000, why not? No? If we can give that ibigay sa simbahan. 1,000 lives. So, Okay. Thank you, Father RJ. Thank you, Father RJ. Sister Alice. Maigsi lang po yung sa akin. Gusto ko lang po ibalik yung findings ng NCS survey. Gusto ko kasi yon. Una-una sa mga leader, sinasabi niya, kung ang mga pare, ang obispo, ay may pusong katikista, dadami ang katikista. Inibitan ko rin po lahat ng mga katikista, tara na, maging yaman ng simbahan. Sinasabi nga, kasi, itong pandemic ay hindi hadlang. Usually, it wakes us up and makes us realize many things about life. And for many, our faith in Jesus is a true refuge. Tara, maging katikista tayo. Salamat. Father Ernie, ang ganda pakinggan nung kay Sister Alice, no, ibinabalik niya kung ang pari at mga obispo ay may pusong katikista, dadami ang mga katikista na naaalagaan natin. Ayan, Father Ernie. Ganda. Alam, Father? Challenging yun. Very challenging. Okay, yun ang hamon. Correct. At samantala po kaming magpapaalam, magbabalik kami ni Father Ernie mamayang hapon. Antabayanan niyo po ang iba pa nating mga sessions. At bago tayo tumuloy sa susunod na session, naritong muli ang ating regalo ng pananampalataya, Kuya Keith at Ate Ruth. Salamat, Sister Alice, Father RJ, Father Kaloy, Father Ernie. Marami po salamat sa inyo. Kayo mga pati lang tayo, pati mga katikista natin. Opo, punta mo kayo dito ulit sa amin. Show, Father Ernie at mga sharers, napakasarap pong makinig sa kwentuhan ninyo. Okay, so nagbabalik po kami ulit ni Ma'am Ruth para po mamigay ng piyestang regalo para sa lahat. Yes, okay, Kuya Kit. Yes, ma'am. Okay, let us find out na, Kuya Kit, kung sino pong unang tatanggap ng ating piyestang regalo. Ang Katisismo ni San Jose po. Ayan, exciting po. Okay, RRP, pasok! Ruleta ng regalo ng pananampalataya. Ayan. Yes. Okay. Kuya Kit, ito po yung yung Year of St. Joseph. Tama. So, ito po siya po ang ating patron saint of the Universal Church. So, napakagandang regalo po nito. Opo. Ayan, sige. Ayan, may sound na siya. Sige, hintayin natin ang first winner. Okay. Ayan, pumapalakpak na. Pumapalakpak, pero sino kaya? Ang ating first winner po ay si Malu Esplanada. Congratulations. Okay, congratulations. Kuya Kit, may nag-message nga pala, bakit daw po tayo nawala sa live streaming natin. So, remind lang po ulit, 2 minutes po tayong nawawala after every raffle at sa live streaming. Pero babalik din po tayo after 2 minutes. Babalik din po agad. Ayan, hinihintay po natin itong second winner. So, standby lang po lagi after ng session. Yes. No? Ayan. Yung tunog niya parang yung Shopee Shake. Ayan, second winner. Okay, wala pang lumilita. Ayan. Sige po, ma'am. Si Trisha Grace V. Ramos. Okay, congratulations. Congratulations po. Okay, 3 more winners ng Katisismo kay San Jose. Reminder po ulit, huwag niyo kalimutang mag-register. Opo, register lang po para makasali pa. Marami pa po tayo papamigay ngayong buong araw. Ayan, pumapalakpak na sila. Sino kaya? Wow, okay. Ang ating third winner ay si Maria Lourdes C. Jenkins. Congratulations! Yes, congratulations! Yeah. Our next winner. Kuya Kit, doon sa natapos nating session, tunay na mahalaga talagang ating mga katikista and of course, mga leaders din natin. Correct. Nagagabay sa ating lahat.
Tama po. Yes. Alright. Ang ating fourth winner for this session ay si Liza C. Soto. Yan. Congratulations. One more. Sino kaya ang maswerte? Ito na lang. Ayan. Okay, si Miss Mirna Osia. Okay. Congratulations po. Congratulations po sa lahat ng nanalo this session. Again po, remind po lang namin ang lahat na meron po tayong 2 to 3 minutes break no mawawala po live and then magkakaroon ulit after ng break na yun. So standby lang po. See you again. Thank you po.